Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tutuloy natin yung doon sa Babut Tase, Fi Salati Ahli al-Adhar, Chapter 9, tungkol sa sala ng mga pinaumanhinan. At una nating natalakay yung Salatu al-Marid, sala ng may sakit. At yun inshallah tinatalakay na natin yung Salat al-Masafir. So natalakay natin kagabi yung Qasar at kung paano iniunawa, inshallah ang ijma. Ngayon, al-mas'alatu thaniya fi tahdidis salati allati yajuzu fiha al-qasr. Ang pagtukoy sa mga sala na pinahintulutan dito ang pagpapaikli. So hindi lahat ng sala ay pwedeng paikliin para sa musafir. As-salatu allati yajuzu fiha al-qasru hiya as-salatu ar-rubaiyah. Ang mga sala na pinahintulutan dito ang pagpapaikli ay doon lamang sa mga sala na rubaiyah. Rubaiyah may 4 na rakaah. Wa hiya salatu adh-dhuhri wal asri wal isya, sala ng duhur, asr at isya. Wala tuksar salatu subhi walal maghrib, ijma'an. At hindi pinapaikli ang fajar at maghrib, ayon din sa ijma'. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi min ba'dihi. Dahil ito rin ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga kasama pagkatapos niya. Walikauli Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, may iniulat mula kay Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iniulat ito ni Imam Muslim, faradallahu salata ala lisani nabiyyikum fil hadari arba'an wa fis safari rak'atain. Itinalaga ni Allah, itinakda ni Allah sa pamagitan ng pananalita ng inyong propeta o propeta na isinugo sa inyo na sa hindi naglalakbay ay 4 na raka'a ang sala at sa naglalakbay ay 2. Pero syempre tinutukoy dito nga yung pagiging 2 ng rubaiyah para sa isang musafir. Fadalla ala anna rubaiyah hiyal maqsuda. Ang tinutukoy nga dito ang mga sala lamang na mayroong 4 na raka'a. Al-mas'alatu thalitha fi haddis safar alladhi tuksaru fihi salatu wa naw'uhu. Ang hangganan ng paglalakbay na maaari nang magpaikli ng sala ang tao na naglalakbay. Umari na siya may turing na naglalakbay. At ano ang mga uri ng paglalakbay na ito? Hadd as-safar alladhi tuksaru fihi as-salatu 16 farsakhan takriban. So ang limit daw na maaari ng matukoy na ang tao ay naglalakbay ay kapag siya ay naglalakbay o bumibiyahe ng 16 na farsakh. Ang farsakh na ito more or less 5 kilometro. 5 kilometro ang layo. So, 16 farsakh, dito nang galing yung sinasabi ng mga scholar na kung ang naglalakbay ay 80 kilometers ang inaabot ng kanyang paglalakbay, ay maihahambing na siya o mahalin tulad na siya o mapapabilang na siya talaga sa mga musafir. Pero syempre, may iba-ibang pananaw din. Halimbawa, may mga nagsasabi na kung ano yung kilala o nakagawian ng mga tao na matukoy bilang safar, ay maaring maturing na siya na musafir. Okay? Halimbawa niyan dati, kapag pupunta ako ng San Fernando, nagkakasar na ako. Kasi para sa akin, malayo na yun. Kumbaga, ibang paglalakbay na yun. Pero nung chinek ko uli sa Google, nasa mga lang siya pala. 30 kilometers. So mula noon hindi na ako nagkasar. Hindi na rin ako
kasar pag napupunta doon. Anyway, sandali lang naman ako doon. Pero dati talaga, pagka nagtatagal ako doon, nagkakasar ako sa San Fernando. Pero ngayon, kung pupunta man ako doon, kahit magtagal man ako doon, hindi na rin ako magkakasar. Wahuwa, mayo karibu 80 kilometran. Ito ay more or less 80 kilometers na paglalakbay. Wahiya yaumani kasidani fi zamani mu'tadili yasiril athqal wadabibil akdam. Yung 80 kilometers, ito raw yung paglalakbay na nagagawa ng tao na naglalakad noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 2 araw. Okay? Wasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa layla safaran. At ito tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang gabi at isang araw sa paglalakbay. Isang gabi at isang araw sa paglalakbay, ibig sabihin na yung distansya na yon ng paglalakbay ng tao, kahit pa hindi siya umabot ng 80 kilometers, pero inabot siya ng gabi at maghapon at magdamag sa paglalakbay, may tuturing na rin siya na musafir. At merong footnote dito, sinabi, Wadhalika fi qawlihi, merong hadith sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylatin laysa ma'aha haramah. Hindi pinahintulutan sa sinumang babae na nananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay na siya ay maglalakbay ng paglalakbay ng isang maghapon at isang gabi. So hindi siya pwedeng maglalakbay na wala siyang kasamang mahram kung ganun katagal ang kanyang paglalakbay. So kailangan meron siyang kasamang asawa, tatay, anak, kapatid na lalaki. Yun ay mga mahram niya. Wakana Ibn Abbas wa Ibn Omar yaksiran wa yufattiran fi arba'ati burud. At sina Ibn Omar at Ibn Abbas, sila ay tumitigil na nga sa kanilang pag-aayuno at pinapaikli nila ang kanilang sala kapag umabot na sila sa distansya na ito na 80 kilometers. Wahiya 16 farsakhan, at ito yung 16 na farsakh. Wa amma nauhu, ang uri ng paglalakbay na pinahintulutan dito ang kasar, fahuwa as-safarul mubah. Ang pinahintulutan lamang na paglalakbay na pwede ka magpaikli ng sala ay ang paglalakbay na pinahintulutan. Kasafari lit-tijarati wan nazahah, katulad ng paglalakbay para magnegosyo o para mamasyal. So yung pamamasyal, pwede rin. Pwede kang naglalakbay para mamasyal. Ikaw ay magkakasar, hindi ka magpa-fasting. Pwede, walang problema. Pero na lang dun sa, syempre, kung Ramadan, sinasadya ng tao na mamasyal para hindi siya mag-fasting, yun ay malaking kasalanan. Wasafarul wajib, gayon din maaring mapahintulutan na magkasar yung tao na ang kanyang paglalakbay ay wajib. Kanina mubah, di ba, pinahintulutan para sa pamamasyal o pagninegosyo. At maaring merong paglalakbay na wajib, kasafari lil hajji wal jihad, katulad ng paglalakbay para sa hajj. Yun ay may tuturing din na wajib dahil yun ay para sa isang layunin mo na wajib, ang hajj. At gayon din sa jihad, habang nasa paglalakbay ang tao, yun ay wajib na paglalakbay para makarating sa lugar na may jihad. Wasafaru al-masnun wal-mustahab. Wasafarul masnun al-mustahab. Siyempre meron ding paglalakbay para sa isang layunin na mustahab o hindi naman wajib. Kasafari liziyarati wasafari lilmarrati athaniya fil hajj. Halimbawa dito yung ziyara, at ang ziyara na tinutukoy dito ang pagtungo sa Madina. Tawag doon ay ziyara.
At yung paglalakbay para sa iyong pangalawang Hajj, dahil ang Hajj, ilang beses lang obligado sa isang tao? Isang beses lang. Ngayon kung pangalawang Hajj niya ito, yun ay magiging masnun na para sa kanya. At ang paglalakbay dito ay sunna na rin. Wa ala hada fas-safarul muharram la yajuzu fihi al-qasr. Na mula rito sa mga batayan na ito, ang paglalakbay para sa isang layunin na haram ay hindi pinahintulutan dito ang pagpapaikli ng sala. Layunin na haram, halimbawa yung tumatakas sa pagpapasting, gusto niya mag-travel para musafir siya, hindi siya magpapasting, yun ay paglalakbay na haram. Maglalakbay para pumatay, yun ay haram. Maglalakbay para takasan yung mga pananagutan, takasan ng batas, yun ay haram din. Okay? At ito nga, ala ra'yi kathirim minal ulama. At ito ay ayon sa pananaw ng marami sa mga scholar. Ngayon, sa sumunod na usapin, al-mas'alatur rabi'ah, hal yaksuru man nawal iqamah, magpapaikli ba ng sala ang sino man na naglakbay, pero nag-intention siya na doon sa lugar na pupuntahan niya, ay mananatili siya doon ng ilang panahon. Kumbaga tukoy na mananatili siya doon ng ilang panahon. Okay? Naintindihan niyo ba? Bawa maglalakbay yung tao, puntang Saudi, 2 years siya doon magtatrabaho. So meron na siyang intention na manatili doon. Okay? At ganyan din sa safar, may singit ko lang. Importante sa safar para matukoy ka na musafir, na ikaw ay meron talagang lugar na pupuntahan. Ngayon, kung lakad ka lang ng lakad, hindi mo alam kung saan ka pupunta, hindi ka matutukoy na musafir. Namamasyal ka lang, kumbaga, tinitingnan mo na yung paligid, kahit malayo na yung narating mo, nakarating ka na ng Bawang, nakarating ka na ng Pangasinan, kakalakad, di mo alam kung saan ka pupunta, hindi ka magiging musafir kasi kailangan sa safar ng ano kayang wala dito? Oo nga, kung wala kang lugar na tukoy, ano yung wala sa ginagawa mo para hindi siya matukoy o maturing na safar? Wala kang niya. So dapat may niya. Meron kang lugar na pupuntahan. Di yung lakad ka lang ng lakad. Okay? So kailangan din ng niya sa safar. So ito nga, kaya ko nabanggit yun kasi may kinalaman yun dito. Meron kang niya na manatili doon sa lugar na pupuntahan mo. Nag-abroad ka. Alam mong mananatili ka doon ng 2 years. Ibig sabihin ba doon 2 years, traveler ka? 2 years nandun ka na nagkakasar. Sasabi, man nawal ikama, yahtaju ila tafsil. Okay, sino man ang naglayon o nag-intensyon ng pananatili, kailangan ito munang matukoy o mabigyan ng detalye. Wabayano dalik, at ang paglilinaw dito, annahu innawal ikamata al-mutlaka lam yaksur. Ngayon kung siya ay nag-intensyon na mananatili siya roon na kumbaga indefinite, hindi siya magkakasar. Kasi yung pananatili niya doon ay walang tukoy na oras din. So, hindi niya rin matutukoy kung siya ba'y musafir o hindi musafir. Kasi wala ring niya. Yun nga. So, hindi siya magpapaikli ng sala. Pagdating niya doon sa lugar na pupuntahan niya, hindi na siya magkakasar. Again din, la ni adam sabab al-mubih lil kasar fi haqqihi. Na, yun nga, ang dahilan dito ay dahil sa wala siyang kumbaga dahilan sa kanyang paglalakbay. Makadalika innawa al-ikama aktaru min 4 ayyam aw aqama al-hajah wa danna alla tankadi illa ba'da al-4. Yung tao, may binigay ibang mga scholar na limit, 4 na araw. Kapag alam mo na mananatili ka doon ng less than 4 na araw, less than 4 days, magkasar ka. Okay? Pero kung mananatili ka doon ng mas matagal, hindi ka na magkakasar. O kaya, inaasahan mo na matatapos lamang yung gagawin mo doon sa pagkatapos ng 4 na araw,
So hindi ka na rin magkakasar sa kalagayan na iyon. Pero yun nga, maaring may pananaw ibang mga scholar na mananatili ang tao na nasa kalagayan ng pagpapaikli ng sala. Siya may tuturing na musafir indefinitely. So binanggit dito, lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqama bi Makkata fasalla biha 21 salatan yaksuru fiha. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung Fathu Makkah, nanatili siya sa Makkah ng 21 days at lahat ng sala niya doon ay kasar, pinaikli niya. Wadhalika annahu kadima subuh rabi'ah fa aqama ila yawmit tarwiyah fasalla as-subhi thumma kharaj. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumating daw siya doon sa Makkah, yun nga yung araw ng Fathu Makkah, at nanatili siya roon hanggang sa pagkatapos ng Tarwiyah, Ayyamut Tarwiyah, sa Dhul-Hijjah. Sa 21 days siya doon na nanatili. 21 days siya doon na nanatili at umalis na siya. Faman aqama 4 ayyam aw aqal mithla ikamatihi kasara wa man zada atam. So sino man daw ang mas maikli pa sa 4 days, so pwede siya magkasar, pero kung hindi na, wala na ring kasar. Pero yun nga, malawak ang pagpapahintulot sa mga bagay na ito. Kung nananatili kang musafir nga naglalakbay, walang problema na kahit mahigit pa sa 4 na araw. So dito, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangyari kasi rito, wala rin siyang tukoy na panahon kung kumbaga, kung kailan sila eksakto aalis o kung kailan niya matatapos yung kanyang gagawin doon sa Makkah. At ganito rin yung nangyari sa ilang mga sahaba nung sila ay naglakbay. So ito ay binanggit nga ni Imam Ahmad, at gayon din sinabi ni Anas radhiyallahu anhu, akam na bi Makkata ashran naksuros salah. Nanatili daw sila sa Makkah ng 10 araw at sila raw ay nagpapaikli ng sala. Wa ma'nahu ma dakarna li annahu hasaba kurujihi ila Mina wa Arafah wa ma ba'dahu min al-ashr. Na dito yung 10 araw naman na tinukoy dito ay yung 10 araw nila na pananatili sa Makkah, kasama na rin yung pananatili sa Arafah, sa Mina, pagkatapos ng ika-10 araw ng Dhul-Hijjah. Wa yaksur in aqama al-hajah bila niyatil iqama fawqa 4 ayyam wala yadri mata tankadi. So ganun din nga maaring ang mangyari na halimbawa hindi niya alam kung kailan matatapos yung ginagawa niya doon sa lugar na yon, at hindi niya alam nga kung kumbaga walang tukoy na petsa kasi meron siyang hinihintay. Halimbawa katulad ng nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung 21 days na siya ay nagkakasar, kumbaga nananatili siya sa kalagayan ng safar na kumbaga wala siyang layunin din na manatili doon. Wala siyang layunin na manatili doon. Ngayon ano yung pinagkaiba? Yung kanina, yung sinabi dito, di ba? Na sino man ang maglayon ng pananatili ay wala ng kasar para sa kanila. So, eto na yun. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala siyang layunin na manatili doon sa Makkah. Yun nga lang nagtagal siya doon dahil may mga bagong bagay na kailangan niyang gawin. May mga lumilitaw na bagay na kailangan niyang gawin, tinatapos niya muna. May intention talaga siya na umalis agad pero hindi siya makaalis agad-agad. Yun ang dahilan kung bakit siya nagtagal sa Makkah. Again din, o habasa duluman o bimatarin walau akama sinin. So maaari naman mangyari sa naglalakbay na siya ay pinigilan sa kanyang paglalakbay o pagbabalik mula sa kanyang paglalakbay dahil sa
kadiliman o dahil sa matinding ulan. Katulad halimbawa ng nangyari kay, sino ba yan, kung daw nagkakamali si Abdullah bin Omar o si Ibn Abbas, na nanatili siya sa Azerbaijan, yung country ngayon, yung Azerbaijan, yun yung pangalan niya ngayon. Sa Azerbaijan, nagtagal siya doon ng 6 months na siya ay nagkakasar ng sala kasi tuwing ang gugustuhin niyang umuwi, pinipigilan siya ng malakas na ulan at ng malamig na panahon. So nagkakasar siya ng nagkakasar hanggang sa umabot na pala siya doon ng 6 na buwan. Sabihin, itinuring pa rin niya ang sarili niya na musafir. So ganun yung nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinabi ni Ibn al-Mundhir, ajma'u ala anna al-musafira yaksuru ma lam yujma' ikamata. Ma lam yujma' ikama. So yung mga scholar, sila raw ay nagkaisa na ang musafir, ang naglalakbay ay pwedeng magpaikli ng sala hanggat hindi na pagtitibay na siya nga ay mananatili sa isang lugar. Okay? So ito yung kung paano natin ma-reconcile yung iba't ibang mga pananaw. Kung 4 days ba o mahigit pa. Kasi may iba-ibang limit nga na binigay yung mga scholar. Halimbawa, yung iba nagsasabi na 21 days ayon doon sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkasar siya doon sa Makkah ng 21 days. Sinasabi nila ito ang limit. Pero sina Ibn Abbas nga o si Abdullah bin Omar ay nanatili sa lugar ng 6 na buwan nang nagkakasar. So paano natin marireconcile ito? So yun nga, kasi yung nagbibigay ng limit, actually hindi siya pwedeng matukoy na yun lang ang limit. Oo, nanatili si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 21 days sa Makkah na hindi siya kompletong raka ng sala, nagpapaikli siya ng sala. Pero yung 21 days kasi na yun, hindi ibig sabihin na kung nanatili siya ng 22 days doon ay kukumpletuhin niya na yung raka. Naintindihan nyo? Yan na naman sigurado kayo Sa 21 days siya nanatili doon at umalis siya pagkatapos ng 21 days. Pero may patunay ba na kung halimbawa 22 days siya nanatili doon, hindi pa rin siya magkukumpleto ng mga raka? Wala ring batayan. Okay? Kaya yung mga sahaba, titingnan natin yung kanilang mga kinilos, titingnan natin yung kanilang interpretasyon sa aral na ito. Kaya nga mahalaga na pag-aaralan din natin kung paano isinabuhay ng sahaba ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi sila ang pinaka nakakaintindi sa bagay na ito. Alhamdulillah. So ito yung usapin kung hanggang kailan may tuturing na musafir ang isang tao. So bukas inshallah, tutukuyin naman natin yung mga pagkakataon na kailangan na ng musafir na magkumpleto ng kanyang sala. So ano yung mga dahilan para hindi na siya may tuturing na musafir at iba't iba pang mga bagay na may kinalaman dito, inshallah. So tutuloy natin ito bukas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.